Alas 4:50 na po na umaga. Good morning, Rina. Good morning, June. Ito medyo maulan yung umaga natin ngayon. Na iba naman So kasi maganda dati para sa'yo, medyo malamig. Malamig tama ka dyan. Okay Pero sa'yo sa yun. iba, syempre hindi, di ba? Hindi maganda yung Araw-araw ba nakakaramdam ka na ng mga pagbabago? Sa akin? Oo naman, syempre. Hindi naman araw-araw. Hindi naman araw-araw. Hindi naman araw. Pero ano yung mga pagbabagong medyo ano sa'yo? Nahihirapan ka? Hindi, first time ko kasi ma-experience na Oo nga, siyempre yung parang... ay, siyempre, parang... Dati parang sanay ako na flat yan eh. Tapos ngayon parang nako-conscious na ako. Nako-conscious na ako. Tsaka may mga sipa-sipa na. Oh, may sumisipa na. Yes, of course. Kalahati na yan. Kalahati na kami. Sige, malapit na sana ay maging ano yan. Maayos lahat, no? Yes, pinagdadasal din namin yung araw-araw. Kailangan talaga manalangin. Si Daddy Ian ba? Ian? Yes. Daddy Ian. Magandang umaga din sa'yo. Magandang umaga mga sangbahay. Araw po ng Biyernes, 23 ng Hunyo 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. At ako naman, si Rina Bellamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Bayan ng Pigkawayan, North Cotabato na sinalakay ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, kontrolado na ng Armed Forces of the Philippines. Ilang nagsilikas na residente mula sa Marawi City hindi nakasya sa evacuation centers ng Baloi, Lanao del Norte. DSWD naghahanda na sa pagtayo ng temporary shelter para sa mga residenteng naapektuhan ng bakbakan sa Marawi City. Mga hakbang upang mapalakas ang kooperasyon ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia laban sa terorismo tinalakay sa trilateral meeting. Mga testigo mula sa Department of Budget and Management, Agriculture at Bureau of Treasury sumalang sa unang araw ng plunder trial ni dating Senador Bong Revilla Jr. At matinding pag-iensayo, inihahanda ng Judiciary Magis upang maipwersa ang rubber match kontra AFP Cavaliers sa semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off. Una po sa ating mga balita, kontrolado na ngayon ng militar ang Pigkawayan, North Cotabato matapos itong salakayin ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ito ang hataw na balita ni Janice Zenhente. Tuloy ngayon ang ginagawang clearing operations ng militar sa bayan ng Pigkawayan, North Cotabato matapos salakayin ng grupong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters noong Miyerkules. Sa ngayon, hindi pa pinapayagan ng mga otoridad na papasukin ang mga sibilyan sa barangay Malagakit hanggang Simsiman dahil may itinanim umanong IED sa lugar ang BIFF. Tuloy-tuloy po yung ating security operations na nandito at hindi lang itong Pigkawayan ang actually ang tinututukan natin, kundi yung buong area na ito rito, simula sa Midsayap, at alam naman natin may mga boundaries ito. Mahigit 1,300 residente naman sa mga barangay ng Pigkawayan ang sa ngayon ay nasa Pigkawayan National High School na pansamantalang ginawang evacuation center. Pero ang natin concern natin ngayon yung welfare, safety ng mga residente dito, kaya tulungan natin sila din na makabalik dito sa kanilang mga bahay-bahay. Nilinaw naman ng mga otoridad na walang na-hostage sa nangyaring pag-atake ng BIFF sa lugar, kundi na-trap lamang. Samantala, kinumpirma ni Captain Napoleon Alcarioto, spokesperson ng 602nd Infantry Brigade, na 6 na ang nasawi at 8 ang nasugatan sa panig ng BIFF, habang 1 naman ang nasawi at 2 ang nasugatan sa panig ng CAFGO. Nilinaw rin ni Alcarioto na walang koneksyon ang nangyaring insidente sa bayan ng Pigkawayan sa nangyari sa Marawi City. Magkaiba po ito, ma'am, kasi ito kahit wala pa nung Marawi ay lagi na nila itong ginagawa, no? Katulad nung sinabi ko nga kanina na panggugulo at saka pagnanakaw yung kanilang motibo. Ako si Janice Zenhente, humahataw sa balita. Inatasan naman ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang mga pulis sa Mindanao na lalong paigtingin ang kanilang pagbabantay sa mga pampublikong lugar laban sa banta ng terorismo. Ayon kay PNP PIO Chief Police Chief Superintendent Leonardo Carlos, gumagawa ng diversionary attacks ang mga teroristang grupo upang mailihis ang atensyon ng militar at pulisya sa gulong nangyayari sa Marawi.
Kabilang sa mga masusing pinababantayan ay ang mga vital installations gaya ng planta ng kuryente at tubig, estasyon ng pulis at maging ang mga pampublikong lugar. Kaya yung paalala ng ating liderato, wag hayaang makapunta sa ibang lugar at doon gumawa ng ganitong mga masasamang gawain. Sobra na sa kapasidad ng evacuation center sa Baloy, Lanao del Norte ang bilang ng evacuees na nagtutungo doon. Kaya panawagan ng mga bakwit sana dumating na ang ipinangakong mga tent sa kanila. Ito ang hataw na balita ni Weng Fernandez. Isang buwan mula nang sumiklab ang kaguluhan sa Marawi City, tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga evacuees sa bayan ng Baloy sa Lanao del Norte. Dahil dito, sobra-sobra na sa kapasidad ng itinalagang evacuation center ang bilang ng mga taong nagsisiksikan dito. Sa sobrang init, nagkakasakit na rin ang mga evacuees, lalo na ang mga bata. Kaya naman sinisingil na ng mga bakwit ang DSWD sa ipinangako nilang mga tent para sa kanila. Sana na may tent kami na mapuntahan para kasi hindi makakano yung mga sakit dito. About staff space, actually ma'am, sana po yung namin, yung proposal ng nanawagan po ako sa Central Office DSWD na sana na yung proposal nila na they will going to provide tents for these IDPs since this Gumampong evacuation center is the most congested among evacuation centers in Baloy, Lanao del Norte. Tulong pinansyal naman ang hiling ng ibang bakwit. Nandiyan na yung pagkain nila, yung daily needs nila nandyan. Pero minsan pagtanungin mo sila, kailangan nila ng pera. Yung pambili ng mga yung gusto nila. Oo. Kasi kumbaga nagsawa na sila sa mga canned goods. Kahit ngayon naglalakad ako dyan, maghihingi sa akin ng kahit 100 pesos lang. Humihingi naman ng tulong sa pamahalaan ang isang byuda para sa pagpapagamot ng kanyang anak na may cerebral palsy. Gusto ko lang sabihin sa kanya na matulungan niya po sa mga buhay ko ngayon. Lalo na kapag mawala na tong gera. Oo. Gusto ko mapagamot ang anak ko. Baka sakaling makalakad siya. Subalit ang higit na hinihiling ng mga bakwit ay matapos na ang kaguluhan sa Marawi City upang makauwi na sila sa kanilang lugar at masimulan na ang pagbalik sa normal na pamumuhay. Ako, si Weng Fernandez, humahataw sa balita. Naghahanda na ang Department of Social Welfare and Development sa pagtatayo ng temporary shelters para sa mga residente ng Marawi City. Samantala, kukunin naman sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang pondo para sa rehabilitasyon ng Marawi City. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Bagaman matatagalan pa bago matapos ang clearing operations ng pamahalaan sa Marawi City, inumpisahan na ng DSWD ang proseso sa pagbili ng nasa 69,000 family-sized tents para sa mga apektado ng Marawi crisis. Ayon kay Secretary Judy Tagiwalo, ito ay upang matugunan ang pangangailangan sa matutuluyan ng mga residenteng nasira ang bahay dahil sa bakbakan. We hope to provide individual tents per families. This can be immediately used rather than the emergency shelter assistance, no? Where you have to wait for the validation, etc. before you can have it. Mula nang sumiklab ang gulo sa Marawi City hanggang ngayon, nakapagkaloob na ng 294 million pesos na non-food at food items ang DSWD sa mga apektadong residente. Patuloy din ang pagkakaloob ng 1,000 pesos na cash assistance sa bawat pamilya. Bukod pa ito sa 4,000 pesos na tulong pinansyal at food pack. Nasa 662.5 million pesos naman ang pondong ibinigay ng Budget Department sa DSWD para sa immediate assistance sa mga internally displaced persons ng Marawi crisis. Samantala, ayon sa Malacanang, manggagaling sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang pondo para sa Bangon Marawi o rehabilitasyon ng syudad. Una nang nabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang halagang 20 bilyong pisong pondong ilalaan ng pamahalaan para sa pagsasaayos ng Marawi City. SecDoc gave
said that the first 10 billion would come from PAGCOR. We assume that the next 10 billion may also come from the same source. Mula sa Malacanang, ako si Rosa Licos, humahataw sa balita. Nagbigay naman ng free mobile services ang isang telecommunication company sa Marawi City. Lain itong matulungan ng mga sundalo at sibilyang naipit sa kaguluhan ng magkaroon ng komunikasyon sa kanilang mga mahal sa buhay. Ito ang hataw na balita ni Grace Casin. Opisyal ng mga gamit sa Marawi City ang libreng domestic call at text sa lahat ng prepaid user na tatagal ng 15 araw. Ito ay tulong ng isang telecommunication company upang maibsan ang pangamba ng mga kaanak ng sundalo at sibilyan na naipit ngayon sa kasagsagan ng bakbakan. Maaari namang putulin ng telcom ang kanilang komunikasyon kung ito ay makaapekto sa ginagawang operasyon ng militar laban sa mga teroristang grupo. That's when there's a security threat going on. An operation may be upcoming. That's when they will inform us, please shut it down for this period of time. Aminado ang AFP na makikinabang din dito ang mga terorista, ngunit mas mahalaga ang komunikasyon ng mga sundalo at sibilyan para matiyak ang kanilang mga lokasyon at kalagayan. This will help a lot in boosting their morale, for them to be able to contact their families. Because as you all know, they have been separated from their families for a long time. They have suffered so much. Even our soldiers have suffered too much to the extent not only of risking their lives, but also sacrificing their lives for democracy, for our people in country. Mula dito sa Camp Aguinaldo, ako si Grace Casin, humahataw sa balita. Magpapadala ng liham ang mga estudyante ng San Miguel sa Betis, Pampanga sa mga sundalo na nasa Marawi City bilang pagkilala sa kanilang katapangan at pagmamahal sa bayan. Ito ang hataw na balita ni Brian Lacanlade. Tinitingala ng mga estudyante ng San Miguel Elementary School sa Betis, Pampanga ang mga sundalong buong tapang na lumalaban sa Marawi sa Mindanao laban sa mga miyembro ng Mauti. Dahil dito, ang mga bata sa buong eskwelahan ay gumawa ng mga sulat parangal at inspirasyon para sa kanila. Ayon sa punong guro, alam ng mga bata ang nangyayari sa Marawi at ang ginagawang sakripisyo ng mga sundalo, kaya naisipan ng mga ito na gumawa ng card at magsulat. Ikaw wala kaming pera na ibibigay, parang yun lang, masaya na. Sasaya na yung mga sundalo. Kaya sabi ko, at least naman ako sa ganitong paraan, parang pwede ko nang masabi na meron kaming naiambag. Kusang loob na nagsulat ng mga liham ng kung saan ay iginuhit sa likod nito ang bandila ng Pilipinas. Kalakip ng kanilang mga sulat ang pagsaludo sa mga ito sa kabayanihan ng ating mga magigiting na sundalo. Ako po ay nagpapasalamat sa mga sundalo na nakikilaban sa Marawi. Para po hindi po sila malungkot, tsaka para hindi po sila mawalan ng pag-asa. Maging ang mga guro ay sumulat din. Napag-usapan namin kung magandang gumawa sila ng mga sulat para nang sa ganon, maibsan man lang yung kalungkutan nila. Hiling ng mga estudyante na matapos na ang gulo sa Marawi upang makauwi na rin sa mga pamilya ang mga sundalong maituturing nating bayani. Sana po hindi na po sila magkagulo. Nakatakdang dalhin ang mga ginawa ng mga estudyante sa opisina ng Armed Forces of the Philippines ngayong linggo. Mula sa Pampanga, ako si Brian Lacanlade, humahataw sa balita. Kinumpirma ng Malacanang na nagkausap na sina Pangulong Rodrigo Duterte at Indonesian President Joko Widodo noong Miyerkules ng gabi. Si President Widodo ang tumawag kay Pangulong Duterte. Ang pag-uusap ng dalawang leader ay hinggil sa pagpapalawig ng kooperasyon ng dalawang bansa laban sa terorismo at extremism. The meeting also aimed at fostering cooperation on countering terrorism among regional neighboring states, and President Widodo reaffirmed Indonesia's commitment to support the Philippines in countering terrorism, including restoring peace and stability in the southern Philippines. Inihayag ni Senator Antonio Trillanes IV na kabilang ang grupo ni Superintendent Marvin Marcos sa Manoy Death Squad na pinoprotektahan ni Pangulong Rodrigo Duterte.
Kaya gano'n na lamang umano ang naging hakbang ng Department of Justice na maibaba ang reklamo sa homicide mula sa murder kaugnay ng kaso sa pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ito ang hataw na balita ni Nel Mariboho. Naniniwala si Senator Antonio Trillanes IV na sinasalba ng DOJ ang grupo ni Superintendent Marvin Marcos kaya nito ibinabaa sa homicide mula sa murder ang kaso laban sa mga ito. Ang grupo ni Marcos ay sangkot sa pagkakapatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. noong November 2016. Ayon sa senador, pinoprotektahan ng DOJ sina Marcos na mga miyembro umano ng binuong death squad para sa kampanya ng administrasyon laban sa illegal na droga. Hindi niya pwedeng hayaan na makulong lang itong grupo nila Superintendent Marcos Dahil pagka ito nakulong, mawawalan ng bisa yung kanyang statement na sagot ko kayo. Dagdag pa ni Trillanes, alam niyang bukod sa grupo ni Marcos, miyembro rin ng umano'y death squad ang ilang miyembro ng PNPA Class 96. Base sa nakalap namin na impormasyon, merong isang klase sa PNPA na papasimuno nitong mga aktibidades na ito. Aminado naman ang senador na wala pa siyang matibay na basihan sa alegasyon. Sa kabila nito, umaasa siyang magsasalita rin ng mga sangkot na pulis laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sagot naman ng Malacanang sa alegasyon ng senador. With the interview that he did with BBC, when he said that the senator seemed to be out of tune and not reflective of the times. He seems to be really given to these huge fantasies. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Ipinalilipat na ng Korte ng Kulungan sa Bohol ang prime suspect sa pagpatay kay Bien Unido Mayor Gisela Buniel na nakakulong ngayon sa Cebu. Tiniyak naman ng PNP na walang magiging special treatment sa suspect na asawa ng pinaslang na alkalde. Ito ang hataw na balita ni Gladys May Tuwabi. Naiserve na kahapon ang commitment order upang mailipat sa kulungan sa Bohol si Provincial Board Member Niniray Buniel. Ang utos ay inilabas ni Talibon Regional Trial Court Branch 52 Judge Marivic Trabajo Daray. Kasunod ito sa isinampang kidnapping and serious illegal detention laban kay Buniel noong Miyerkules. Ito ay matapos umano niyang tangayin ang kanyang asawa na si Bien Unido Mayor Gisela Buniel at saktan ang matalik nitong kaibigan na si Angela Layson. Kani amo manggonggi withdraw ang kaning request for preliminary investigation and waiver for detention ni Provincial Board Member Buniel. Kaya ganahan mi nga mapaspasan, magbista mi dito o may bawaan gyud nato ang mga testimony, no? Maliban dito, nahaharap din sa kasong parricide si Niniray at ang iba pa nitong kasama dahil sa pagpatay umano sa alkalde. In the same manner din musubmit sad mi og counter affidavit by tomorrow, no? Sa kaso sa Lapu-Lapu, we wanted it fast track. Okay, I think people wanted to know bahin unsa gyud mga testigo, no? So we would really wanted this fast track aron mahumanta, no? And this can be placed into. Kasalukuyang nakakulong sa Police Station 2 sa Cebu City si Niniray at kailangang mailipat 72 oras pagkatapos mailabas ang commitment order. Tiniyak naman ng Police Regional Office 7 na walang mangyayaring special treatment kay Buniel kahit mailipat na ito sa Bohol. Mula sa Cebu, ako si Gladys Tuwabi, humahataw sa balita. Naka-enkwentro kaninang madaling araw ng mga pulis sa isinagawang anti-drug operation sa Caloocan ang isang tricycle driver na nagtutulak umano ng ilegal na droga. Mula sa Caloocan City, alamin natin ang detalye sa ulat ni Reynante Pontelay. Reynante, go ahead. Yes, Rina, sa hinihinalang drug den sa Phase 4 sa Caloocan City, nasawi ang isang lalaki matapos umano'y makipagbarilan sa mga pulis sa isinagawang anti-drug operation kaninang hating gabi. Rina, sa ulat ng Caloocan Police,
ilang residente sa lugar ang nagsumbong na mayroong ginagawang pot session at bentahan ng iligal na droga sa isang bahay. Agad na nagsagawa ng operation ang mga pulis, ngunit pagdating ng mga ito sa lugar ay nagtangkang tumakas ang 5 sospek at nanlaban pa umano ang mga ito sa mga pulis. Napuruhan ng isa sa mga ito at agad na nasawi. Na-recover sa suspect na kinilala lamang sa alias na Lauro, isang tricycle driver, ang isang 38 kalibre na baril na shade ng shabu at drug paraphernalia. Kung nahirap pasukin ito ng mga otoridad, dahil pag pumasok ang pulis ito, alam na. Pag pumasok kami na barangay, alam na. May mga lookout dyan eh. Rina, tuloy-tuloy pa naman ang operasyon ng mga pulis at barangay officials kontra illegal na droga para masugpo nga ang mga drug pusher at addict sa kanilang barangay. Yan munang update mula dito sa Caloocan City. Ako si Reynante Ponte, humahataw sa balita. Maraming salamat sa iyo, Reynante Ponte. Sa detalye po ng mga balita, nagsagawa kahapon ng trilateral meeting ang matataas na opisyal ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Dito tinalakay ang mga hakbang na dapat gawin ng tatlong bansa upang mapalakas ang kanilang kooperasyon laban sa terorismo at extremism. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Napapanahon na upang magtulungan ang mga bansa sa Asia sa paglaban sa terorismo. Ito ang sentro ng trilateral meeting ng mga matataas na opisyal ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia kahapon. Ang pagpupulong ng mga opisyal ay sa gitna na rin ng banta ng terorismo sa Mindanao kung saan umatake ang Maute local terror group sa Marawi City. Ladies and gentlemen, no country is immune from threat of terrorism. This threat is beyond border. We need to find new approaches in an age where when always proving inadequate to the dangerous challenges that we face today. We are a world of nation states, but new conflicts and threats impairing our peace and security does not recognize borders. Some non-state actors, such as the so-called Islamic State, have shown that they possess the capacity to destroy the sovereign states. Sa joint statement ng tatlong bansa, ilang mga framework agreement ang napagkasunduan. Kabilang dito ang pagpapalakas ng effort upang masolusyonan ang ugat ng extremism tulad ng kahirapan at iligal na droga. Gayon din ang pagtutulungan para sa intelligence at information sharing. Of course, we discussed the different nationalities involved, and we discussed also how to keep them out of Southeast Asia and how to keep them out of our countries, but also how to handle our own situations so that they will not cross borders. Kabilang sa mga dumalo sa trilateral meeting ang mga pinuno ng National Police, intelligence agencies, armed forces officials ng tatlong bansa at iba pang matataas na opisyal. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Hinihinalang napatay na ang isa sa dalawang founding leader ng Maute terrorist group sa nagpapatuloy na bakbakan sa Marawi City. Ayon kay AFP Chief of Staff General Eduardo Año, na kabilang sa mga dumalo sa trilateral meeting kahapon, posibleng patay na talaga si Omar Maute. Habang ang kapatid nitong si Abdullah Maute ay buhay pa at nasa loob pa rin ng Marawi, gayon din ang Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon. Ang Maute brothers ang nanguna sa pag-atake at pagkubkob sa Marawi City, isang buwan na ang nakalilipas. Pinabulaanan ng Malacanang ang pagkakaroon umano ng banta sa seguridad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang dahilan kung kaya hindi ito madalas nagpapakita sa publiko. Noong mga nakalipas na araw, naging madalas madalang ang public engagement ng Pangulo. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, nagtatrabaho pa rin ang Pangulo kahit hindi ito nakikita ng madalas ng publiko sa ilang mga pagkakataon. Narito ang pahayag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella. Isang reason din ba kaya hindi po masyadong nagpapakita sa publiko si Pangulong Duterte dahil seryoso o napakalaki na ng banta ng seguridad sa Pangulo? Style po niya yun, di ba? May kanya-kanya tayong work mode. Una-una pa, hindi pa tapos talaga yung kanyang mapahinga. Pero on the other hand, nakita natin na tuloy-tuloy siyang gumawa. So, iba-ibang workload lang. May ibang tao, they play PlayStation, whatever. But our people are some people are just busier.
Nakipagpulong kahapon ang National Capital Region Police Office sa mga Dato at Muslim leaders sa Metro Manila upang pag-usapan ang seguridad sa gitna ng mga banta ng terorismo sa bansa. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Pinangunahan ni NCRPO Director Oscar Albayalde ang pakikipagdialogo sa mga Muslim leaders sa Metro Manila kahapon. Layunin nito na masigurong ligtas sa banta ng terorismo ang Kalakhang, Maynila. Dito, hindi napigilan ng ilang Dato at Muslim leaders na ipahayag ang kanilang saloobin sa pagkakasangkot ng ilang mga Muslim sa terorismo sa bansa. Masakit man banggitin, laging problema tayo na ating mga kapulisan sa iba't ibang communities natin dito sa Metro Manila. Hindi hulingit sa ating kaalaman na ay mga kapatid tayo, involved sa droga, involved sa kung ano-ano mga criminalities. Tulutan na yun ay masirap. Pero ang masaklap at masakit isipin, nasira ang ating siyudad dahil sa ating mga kasamahan. Ayon sa mga Muslim leaders, handa silang ibigay ang solidong pagsuporta sa PNP para maiwasan ang anumang banta ng pagsalakay ng mga terorista sa Metro Manila. Napagkasunduan ng dalawang panig ang pagkakaroon ng registration at ID system sa bawat komunidad at ang pahihintulutan lamang dito ay mga Muslim na sumusunod sa batas. Nangako din ang mga Muslim leader na ipagbibigay alam sa mga otoridad ang mga bagong salta at kahinahinala sa kanilang komunidad. Samantala, nagbabala naman si General Albayalde na mananagot sa batas ang sinumang hindi makikipagtulungan sa kanila. You are harboring a criminal, kasama po kayo sa kaso. Sabi nga ng mga leaders natin, identified nyo naman yung kung sino talaga ang matino at hindi matino dyan sa lugar ninyo. Kaya kami po'y nananawagan sa inyo, wag na nating pabayaan na mangyari yung nangyari sa Mindanao dito sa Metro Manila. Gusto po ba nating mangyari na kaliwat kanan, makikita natin ang binibilang natin ng patay dyan sa kalsada? Maki Libradilla, humahataw sa balita. Agad na nagpresenta ng mga testigo ang prosekusyon sa unang araw ng paglilitis kahapon sa kasong plunder ni dating Senador Bong Revilla Jr. Kaugnay ito sa umano'y maanumalyang paggamit sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF noong siya ay senador pa. Ito ang hataw na balita ni Mon Hocson. Sumalang sa witness stand ang tatlong opisyal mula sa Department of Budget and Management, Department of Agriculture at Bureau of Treasury sa unang araw ng paglilitis sa kasong plunder ni dating Senador Bong Revilla Jr. Kinumpirma ng tatlong testigo ang mga dokumentong ipinakita sa kanila ng prosekusyon. Kabilang na dito ang Special Allotment Release Order o SARO ni Revilla. Subalit sa cross-examination ng depensa, pinatunayan ng kampo ni Revilla na wala itong natanggap na pera mula sa PDAF. It's up to them to prove that indeed there was something that was received. And as of now, of course, there have only, 3 witnesses thus far. There is nothing to show that the good senator received anything from the government. Ayon naman sa prosekusyon, no, that is different. The two things are different. He requested it to be released. Of course, yung witness will not know whether the amount, any amount of that went to Senator Revilla. Hindi nila malalaman yon. But the fact is, ni-request niya yon, ni-release niya yon. So ang nag-trigger nun si Senator Revilla. Mayroon pa natitira na 47 mula sa kanilang panig, habang ang depensa naman ay may nakahanda na 69 na testigo para sa plunder trial ni dating Senador Bong Revilla Jr. Hindi naman nakarating si Revilla sa unang araw ng paglilitis dahil sa high blood pressure. Nakakonfine ngayon si Revilla sa ospital. Sa June 29, sunod na itinakda ng korte ang plunder trial ni Revilla. Mula sa Sandigan Bayan, ako si Mon Hocson, humahataw sa balita. Nilagdaan na ng Pilipinas at China ang kasunduan sa dalawang bridge project sa Metro Manila. Ito ang iniulat ni Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella kahapon. Ayon sa Malacanang, ito ay ang Binondo Intramuros Bridge sa Maynila na may habang 807 metro at ang Estrella Pantelon na isang 4-lane bridge sa Makati, Mandaluyong. Narito ang pahayag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella. Department of Public Works and Highways, together with the Embassy of China in the Philippines, signed yesterday, June 21, the minutes of discussion covering a full financial grant for the design and construction of 2 bridges
Binondo Intramuros, and Estrella Pantelon bridges in Manila and Makati Mandaluyong. Naniniwala ang National Privacy Commission na isang kaso ng internal breach ang naging aberya sa sistema ng BPI noong June 6. Ito ay dahil nakompromiso umano ang ilang bank information ng mga kliyente ng bangko. Ito ang hatol na balita ni Joyce Balancio. Iniimbestigahan na ng National Privacy Commission o NPC ang naging systems glitch ng BPI noong June 6 na nakaapekto sa mahigit 1 milyon nilang kliyente. Hindi sang-ayon kasi ang NPC sa pahayag na naturang bangko na wala nangyaring data breach dahil hindi umano nahak ang kanilang sistema. Sa pagdinig ng Kamara kahapon, sinabi ng NPC na nakompromiso ang availability at confidentiality ng bank information ng mga kliyente. When you say that a certain data processing system like the ATM system or an electronic banking channel system becomes unavailable to an individual or there are unauthorized changes such as the mispostings, then definitely this is a breach. Bagamat naayos na ng BPI ang mga problema, inamin ng presidente nito na malaking halaga rin ang naaksidenteng na-withdraw sa mga account na kanilang kliyente. Ngunit karamihan anya sa halagang ito ay naibalik na. Mistakenly withdrawn from BPI totaled 46 million pesos. There were mispostings, and because there were mispostings, there was an amount that in some cases were mistakenly withdrawn. Sa kabila ng insidente, muli naman tiniyak ng BPI na ligtas ang ginagamit nilang sistema. Magkakataon din po talaga na meron magkakamali. Combination of process, technology, and people. Normally, people magkakamali po. Ang importante, meron kang safeguard sa system mo na pwede mo i-recover. And I can assure you, sa BPI, we have a resilient infrastructure. Maging ang Bangko Sentral ng Pilipinas naniniwalang isolated case lamang ang nangyari sa BPI at hindi ito kaso ng hacking. Samantala, nagsasagawa na rin ang BSP at NPC ng magkahiwalay na investigasyon. Patuloy din ang ginagawang compliance check ng NPC kung nasunod ng BPI ang privacy protocols. Samantala, pinag-aaralan naman ng BDO Unibank ang pagsasamoderno ng kanilang ATM cards upang maiwasan ang skimming, katulad na nangyari sa 7 nilang machines kamakailan lang. The industry with the help of the BSP is taking the next step, next precautionary measure, yung po tinatawag na EMV. Ito po kasi yung nababasa. Yung EMV, lalagyan na nito, which is more difficult to read at saka meron po mga security measure yan. Nire-rekomenda naman ng Information and Communications Technology Department na magdagdag na ang mga bangko ng security features sa ATM tulad ng fingerprint technology at heat signatures. Mula sa House of Representatives, ako si Joyce Balancio, humahataw sa balita. Regular nang mag-iikot ang Department of Trade and Industry sa iba't ibang business establishment sa bansa upang alamin kung sumusunod ba ang mga ito sa ipinatutupad na batas. Ito ang hataw na balita ni Joanne Nano. Sisimula na ng DTI ang paglilibot sa iba't ibang mga business establishment sa buong bansa. Layo nito na masiguro at maipaalam sa mga negosyante ang tamang paraan at makatwirang pagbebenta ng mga produkto sa mga consumer alinsunod sa mga umiiral na batas. Kabilang dito ang Product Standards Law kung saan ang mga produkto gaya ng home appliances, building at construction materials, chemical at consumer products ay kinakailangan dumaan at makapasa sa itinakdang Product Standard Certification Scheme. Product standard marking ang dapat na nakalagay kung locally made ang isang produkto, habang import commodity clearance o ICC sticker naman kung imported. Ina-assure ito na siya ay safe siya and at the same time, in terms of quality, maganda yung kalidad ng produkto. Kahapon nag-inspeksyon ng DTI sa 3 malalaking hardware store sa Mandaluyong City. Isa sa mga ito ang natuklasang nagbebenta ng mga switch ng ilaw na walang PS marking. Agad na kinumpiska ng grupo ang mga ito at inisyuhan ng establishmento ng notice of violation. Ipapatawag ng DTI ang may-ari ng hardware store upang pagpaliwanagin. Subalit kung mapatunayan na may paglabag, ay pagmumultahin ito ng hindi bababa sa 17,500 pesos. Patagal na po yung stock na yan na galing po sa kabilang kanto na nagsara. Tapos po yun, napunta po sa amin. Siguro mga 80s pa po yan. Eh yan naman ho, ilang piraso lang ho yun.
Paalala ng ahensya sa mga consumer, sakali mang makabili sila ng mga ganitong produkto, maaari itong ibalik o papalitan. Kapag tinanggihan, maaaring makipag-ugnayan ng consumer sa DTI. Mula sa Mandaluyong City, ako si Joanne Nano, humahataw sa balita. Inireklamo ng Bureau of Internal Revenue ng tax evasion sa Department of Justice ang 4 na kumpanya na ibig nilang masingil ng kabuuang 275 million pesos na buwis. Kabilang sa sinampahan ng tax evasion complaint ay ang GMC Construction and Development Corporation sa Cabuyao, Laguna, Marina Seafoods sa Taguig at Armel Plastic Company at SKI Construction na parehas na nasa Makati. Ayon sa BIR, hindi nagbayad ng income tax at value-added tax ang nabanggit na mga kumpanya, kaya nila hinahabol ang mga ito sa ilalim ng Run After Tax Evaders o RATE program ng pamahalaan. Ipinapa-blacklist ng grupong Philippine Computer Society and Reform Coalition ang Smartmatic sa paglahok sa mga susunod na halalan sa bansa dahil sa umano'y maanumalya nitong automated election system. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. We want to blacklist, let's say, Smartmatic from participating. But remember that COMELEC already has bought several machines. So we're not saying wag na ninyong gamitin. Gamitin ninyo pero sumunod kayo sa batas. Nanawagan ang election watchdog sa COMELEC na wag nang payagang makibahagi pa sa darating na eleksyon sa Pilipinas ang Smartmatic. Giit ng grupo, hindi nagkaroon ng tamang source code review ang mga makinang ginamit sa nakalipas na halalan. The Q server, the transparency server, and the central server are also malinis. No one can answer that, even COMELEC. Can you give me an assurance, a guarantee that all these 4 servers are clean? No, because nobody was able to look at them. Bukod sa questionableng mga makina, may anomalya rin umano sa naging bidding process at kaduda-duda na lahat ng kontrata ay nakuha ng Smartmatic. Ayon pa sa grupo, pinakialaman ng COMELEC ang program ng transparency server sa panahon ng bilangan. Dagdag pa rito ang nangyaring COMELEC o hacking sa server nito kung saan nakuha ang impormasyon ng ilang botante. Ayon sa grupo, may hawak din silang testigo na handa nilang iharap sa pagdinig ng Kongreso na magpapatunay ng dayaan sa halalan. Nanindigan naman ang COMELEC na nagkaroon ng maayos na bidding process at wala ding katotohanan na nagkaroon ng anomalya sa voters list dahil sa COMELEC. Show the evidence. Prove your case. And that is going to be done not in a press con but in the court. If he has witnesses, show the witnesses. Bring them to the proper forum. Mula sa Maynila, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Makakatulong ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga barangay officials upang matiyak na hindi magpababalik-balik sa gilid ng kalsada ang mga illegal vendor, partikular na sa Balintawak area. Mula sa Balintawak, may ulat si Rajel Adora, live. Jill, go ahead. Yes, Angela, mahigpit na minomonitor ngayon ng mga kawani ng barangay Balingasa kung patuloy na magpabalik-balik dito sa EDSA Balintawak ang mga illegal na vendor at illegal na nagpaparking ng kanilang mga sasakyan. Matapos ang clearing operations ng Metropolitan Manila Development Authority sa lugar noong Miyerkules, personal na kinausap ni MMDA Chairman Danilo Lima ang barangay captain na nakakasakop sa lugar upang hingan ng tulong ito. Ayon kay Chairman Lim, dapat ay pangunahan ng mga opisyal ng barangay ang pagpapanatili ng kaayusan sa kanilang nasasakupan. Kaya naman ngayong araw ay pinagpapatuloy tutukan ng mga kawani ng barangay Balingasa ang Balintawak area upang tingnan kung sumusunod ang mga ito sa ipinatutupad na alintuntunin. Gaya na lamang ng pagbabawal sa mga tricycle at kuliglig na magpark sa gilid ng kalsada at gayon din ang pagtitinda. Kadalasan ay ang mga ito ang nagiging sanhi ng mabigat na trapiko sa lugar. Sa halip na 6 na lane ay 2 lane lamang ng kalsada ang nadadaanan ng mga sasakyan dahil inukupan ng mga kalsada sa mga vendors at nakaparadang sasakyan. Reklamo naman ng ilang vendor, nahihirapan sila dahil sa mahigpit na mga regulasyon. Na kaming kinikita. Minsan hindi pa lumalabas ang puhunan namin. Sa ngayon nga ay isinasagawa itong clearing operations dito sa Balintawak Market. May mga naka-standby na truck
ng basura sa lugar at meron ding mga tinderang pinaalis na kani-kanina lamang at pinaalis na rin ang mga iligal na nagpaparking dito sa lugar. Yan muna ang live dito sa Balintawak Market. Ako si Rajel Adora, humahataw sa balita. Maraming salamat sa iyo, Rajel Adora, live na nagulat mula sa Balintawak, Quezon City. Sa detalye po ng mga balita, humiling ng dialogo sa pamahalaan ang Asosasyon ng mga Manufacturer at Dealer ng Paputok sa Bukawi, Bulacan. Ito ay matapos lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order na naglilimita sa paggamit ng mga paputok. Ito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Tutol ang Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association Incorporated o OPPMDAI sa nilagdaang executive order ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa regulasyon at pagkontrol sa mga paputok. Ayon kay PMDAI Vice President Lea Alapide, dahil sa EO, maapektuhan ang kita ng maraming gumagawa at nagbebenta ng paputok sa Bukawi dahil sa kakaunti na lang ang tatangkilik sa kanilang produkto. Nakasaad sa EO na community fireworks display na lamang ang papahintulutan. Ibig sabihin, bawal na ang pagpapaputok gamit ang firecrackers o pyrotechnics sa mga bahay-bahay. Bunsod nito, nanawagan si Alapide ng dialogo sa pamahalaan. Sana po yung hanay ng industriya ay makonsulta rin para po maipaliwanag din namin yung mga iba-ibang produkto na pwede naman pong masindihan sa mga maliliit na lugar na hindi na po kinakailangan yung masyadong maluluwang na lugar. Hati naman ang reaksyon ng ilang residente sa Bukawi sa ibinabang kautusan. Pabor ako dun sa community based sa isang barangay kaysa yung bahay-bahay na nagpapaputok. Karamihan nagkakasunog, may nadidisgrasya kasi hindi kontrolado yung pagbibili ng paputok. Pag minsan may malalakas. Gusto sa bahay na lang po, sa harap ng bahay para hindi na lalabas sa daan-daan. Para pang sariling gamit. Batay sa EO, ang itinuturing na community fireworks display ay ginagawa bilang bahagi ng isang selebrasyon, kompetisyon at iba pang event. Gayun din ang mga ginagawa ng supervision ng eksperto o biyasang individual na lisensyado ng PNP. At kung pinapayagan ito ng munisipalidad o lungsod na nakasasakop sa lugar na pagdarausan ng display. Mula sa Bulacan, ako si Nestor Torres, humahataw sa balita. Makatutulong ang paglilimita sa paggamit ng paputok sa kampanya ng Health at Environment and Natural Resources Department laban sa polusyon. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelay. Sa darating na pagpapalit ng taon, masusubukan kung gaano kalaki ang mababawas sa polusyon ng hangin sa ipatutupad na Executive Order No. 28 na naglilimita sa paggamit ng paputok. Pero ngayon pa lang ay naniniwala na ang DOH at DENR na malaking ginhawa na rin ito sa publiko, lalo na sa mga may sakit sa paghinga. Kung mababawasan ang nagpapaputok, gumagamit ng fireworks during New Year's, mababawasan po yung pollution natin. Sa pagpasok ng 2017 ay nangalahati ang nasukat ng DENR na usok o polusyong dulot ng paputok dahil sa ulan. Kapag oras ng pagpapaputok sa pagpasok ng bagong taon ay 5 beses ang dami ng polusyon kumpara sa normal na araw. On the firecrackers, yes. Kasi based sa aming monitoring data, yung tinatawag nating PM10 2.5, starting mga alas 10 na ng 31, umaakyat na yan. Sa ngayon ay mas malaki pa rin ang polusyong na idudulot ng usok ng mga sasakyan na umaabot sa 80%. Ayon sa DENR, nabawasan naman na ang polusyon sa ngayon dahil unleaded na ang ginagamit ng mga sasakyan. Mas mabilis pa nila sana ang pagganda ng hangin kung hindi masyadong mabilis ang pagdami ng mga sasakyan. Mula 2010 hanggang 2014 ay nasa 2 milyong sasakyan ang nadagdag sa kalsada ayon sa DENR. Cleaner fuel, cleaner engine kasi we shifted from pre-Euro, Euro 1, and then under the Clean Air Act, Euro 2, and then we further improve it to Euro 4. Ayon sa WHO, nasa 7 milyong tao ang namamatay sa mundo kada taon dahil sa polusyon sa hangin. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pilayo, humahataw sa balita.
Hinagisan ng hinihinalang improvised explosive device nang hindi pa nakikilalang sospek ang isang police station sa Malate, Maynila kaninang madaling araw. Para sa detalye, nasa linya ng ating komunikasyon si Asher Cadapan Jr. live. Magandang umaga, Asher. Yes, June, nabulabog ang mga residente ng Barangay 753 dahil sa malakas na pagsabog na narinig ng mga ito pasado 3:00 kaninang madaling araw. Ayon sa ilang nakasaksi, naganap ang pagsabog sa tapat ng Arellano Police Community Precinct. Nang siyasatin ng kawani ng barangay ang CCTV footages sa lugar bago ang pagsabog, nakita ang pagdaan ng isang nakamotorsiklong suspect. Tumigil ito sa tapat ng police station at makalipas ang ilang sandali ay nangyari na ang pagsabog kasabay ng mabilis na pagtakas ng suspect. Isang SUV na nakapark sa harap ng police station na pagmamayari ni PCP Commander Police Chief Inspector Paulito Sabulao ang napinsala sa insidente. Ayon sa mga residente, matapos ang pagsabog ay narinig pa nila ang 3 putok ng baril. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi sa pagsabog. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga opisyal ng PCP habang patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Mula sa Maynila, ako si Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Promdi. Mula po sa Calamba, Laguna, alamin natin kay Sherwin Kulubong ang mga balita sa Luzon. Magandang umaga, Sherwin. Magandang umaga, June. Magandang umaga sa ating mga kasangbahay. Narito na ang mga balita sa Luzon Region. 57 drug surrenderers ang nagtapos sa community-based rehabilitation program sa Tanay, Rizal. Ilan sa mga ito ay mga indigenous people sa lugar. Nakapaloob sa programa ang 3 buwan na physical, spiritual development program and livelihood seminars. Ang ginagawa po ng pamahalaang nasyonal hand-in-hand with the local government units ay mag-come up ng isang balanced, multifaceted at comprehensive na approach towards drug abuse prevention and control. Hinihikayat naman ang punong bayan ng Tanay ang mga dating drug surrenderer na hindi nagpatuloy na muling sumailalim sa drug rehabilitation program ng bayan. Samantala, binigyang pagkilala kagabi ang 10 sa mga negosyo sa Bacoor, Cavite na maagap sa pagbabayad ng buwis. Sinaksihan ni Budget Secretary Benjamin Jocno at Bacoor City Mayor Lani Mercado Revilla ang paggawad ng parangal sa good taxpayers. Gumagawa na rin ang paraan ng lokal na pamahalaan upang mapabilis ang pagkuha ng dokumento at sa pagbabayad ng buwis sa lungsod. We try to keep them relaxed, comfortable while they're waiting for their documents to be prepared. As much as possible, kailangan mabilis ang processing namin. At yan ang mga balita ang ating nakalap sa Luzon. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Sherwin Kulubong, live na nagulat mula sa Laguna. Para naman sa mga balita sa Visayas Region, nasa Cebu City si Deb Riveral. May buntag, Deb. Yes, dagang salamat, June. Ug may buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita, gikan sa nakalain-laing bahin sa Visayas. Duha katunghaan sa Danau, Cebu ang gibisita sa Danau Police ni atong Miyerkules. Kini aron maghatag og impormasyon sa mga kabatan-unan sa di maayo nga epekto sa paggamit sa illegal nga drogas. Apil sab ang di maayong matabang niini sa pagsulod sa mga fraternity ug uban pang sama niini nga grupo. Giawhag sab sa mga pulis ang mga magtutungha mga magmatngon ug i-report sa ilang opisina ang mga panghitabo nga sa pang-abuso sa tunghaan. Sa laing bahin, gilusad sa Department of Agrarian Reform o DAR karon si manaha sa Sagay City sa Negros Occidental ang usa ka farm business school. Tumong niini nga mahatagan og mas daghan nga ideya sa entrepreneurship ug marketing ang mga mag-uuma aron makapadagan kini og mas malambuon nga agribusiness. Sumala sa DAR, dili lang sa pagkakaroon sa mga benepisyaryo nga human ang ilahang proyekto. Gingong maghatag sab ang departamento og suporta hangtod kaya na nga mobarog sa kaugalingong agribusiness owners. Og kana ang mga balita nga atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik dinha sa inyo, Jude. Daghang salamat, Deb Riveral. At wala naman po sa Davao City, makibalita tayo kay Janice Inhente. Maayong buntag, Janice. Mayong buntag, June, og sa atong mga kasangbahay. Aniya ang mga balita sa rehiyon sa Mindanao.
Aduna na bagong regional director sa Philippine National Office 10 sa katawhanon ni Police Chief Superintendent Timoteo Gascon Paclib. Sumalak ang PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa, si Paclib ang napiling mupuli kang outgoing regional director, Police Director Chief Superintendent Agripino Javier, tungod kay aduna na kining PNP Intelligence Group Director sa Kamkrame. Sa gipatigayong turnover of command sa Cagayan de Oro City kagahapon, gisulti sa PNP Chief nga dako ang matabang sa kahibalo sa incoming regional director sa pag-atubang sa problema sa terorismo, iligal na droga ug bisag sa pakig-istorya sa New People's Army. He is the director of intelligence group. Alam natin yung Piero 11, Piero 10, facing so many Christ ones. Yun ang pupuntahan nila in order to create a havoc. And alam nila na ito yung mga Christian-dominated area where they considered mga infidels. Samtang gipasalamatan sab sa PNP Chief si outgoing Director Javier tungod sa dakong kontribusyon ni ini isig usa ka PNP Regional 10 Director. Si Javier gitakdang magretiro karong tuiga human nga maabot ang mandatory age of retirement nga 56. Sa laing bahin paggahimuon sa Davao City karon ang 5th Watershed Summit sa pagpangulo sa environmental group nga Interface Development Interventions ug Department of Environment and Natural Resources. Kapin usa ka gatos ang motambong sa summit nga mga miyembro sa nagkalain-laing sektor sa rehiyon. Tumong niini nga pagahisgutan ang mga pamaagi aron mas ayuhon pa ang pag-amping sa natural resources ug partikular nga mga solusyon aron magpabilin nga saktong supply sa tubig ang mga watersheds sa Davao Region. Pero ang kuanan jud namo is sundol na jud tong buffer zones. Mao na nga mo ang ginakuan jud niya unta ang mga plantations magbuhat jud sila og buffer zones kay kung tan-awon ninyo sir ang ubang plantasyon doon na kayo sa balay. Okay. And ang ilang division lang actually wala sila division jud kanang mga tanom lang nga isa lang ka strip sa kahoy and it is not enough to deter or to stop katong mga areas of mga sprays nga ginabuhat nila sa plantasyon. Mulungtad ang Watershed Summit hantod sa Hunyo 30. O kana ang mga balita nga atong nakuha sa rehiyon sa Mindanao. Gikan diri sa Davao City, balik diha sa studio, June. Daghang salamat, Janice Inhente. Umabot sa mahigit 50,000 sisi ng dugo ang na-donate ng mga blood donor mula sa Members Church of God International sa isinagawang bloodletting activity sa Bulacan. Narito ang ulat ni Jerry Ganisha. Isa ang bloodletting activity sa mga regular na serbisyo publiko na isinasagawa ng Members Church of God International. Kabilang sa mga mait na sumusuporta rito ang mga Bulakenyo. Maaga pa lamang ay nakapila na ang mga blood donor mula sa MCGI sa blood drive sa Tarcan Baliwag at sa bayan ng Balagtas. Sa bawat patak ng dugo na ating ibinibigay, tayo po ay nakapagbibigay ng tulong sa ating kapwa-tao, nagbibigay po tayo ng buhay sa ating mga kababayang nangangailangan po ng dugo. Tayo po na nakakaalam po na at natuturuan na makagawa ng mabuti. Alam natin na itong advokasya na to ni Kuya ay malayo yung mararating at maraming maikinabang. Malaking benepisyo sa atin. Una-una, kung meron kang sakit, malalaman mo yung sakit mo. Pangalawa, yung dugo natin, kung di natin napapalitan o nababawasan, malaking bagay na malinis yung dugo natin. At pangatlo, yun nga, yung maitulong mo, maibahagi mo yung dugo mo, yung buhay sa iba. Umabot sa kabuang 114 na blood bags o katumbas na mahigit 50,000 sisi ng dugo ang nakalap sa isinagawang bloodletting sa 2 lugar sa lalawigan. Ang mga nakalap na dugo mula sa Tarcan Baliwag ay dinonate sa Philippine Blood Center. Habang sa Bulacan Blood Council naman ibinigay ang mga blood bag na nalikom sa bloodletting activity sa Balagtas, Bulacan. 9 years na pong kapartner namin ng ADD Bulacan sa Voluntary Blood Donation Program ng Bulacan. Quarterly po silang sumusuporta sa blood donation program ng Bulacan. And
Marami pong natutulungan, particular sa mga Bulakenyo. Kung di naman po sila nakakapag-recruit ng blood donors, wala po tayong magiging blood donation. Mula sa Bulacan, Jerry Galicia para sa Serbisyong Kasangbahay. Para naman po sa ating sports update, narito si Rina Villamor Camara. Ready ka na ba sa Sunday, Rina? Ready na, June, of course. Exciting to dahil nga semi-finals ng ating labanan ngayon. At kahapon, nabanggit ko nga sa inyo yung cash prizes para dun sa ating 5th at 6th place kung saan magkakaroon nga sila ng 100,000 pesos. Pero alam nyo ba kung magkano ang mapapanalunan ng ating mga champions? Tumataginting na, ano ba yan? Million ba yan? Of course! 1 million pesos para sa ating championship this off-season games. At para naman dun sa ating second place, sila naman ay makakatulong ng 500,000 pesos dun sa kanilang chosen beneficiary o kaya ay beneficiaries. Dun sa third at fourth naman, meron silang 250,000 pesos at 200,000 pesos. So walang talo dito sa ligang ito. Sabihin na total niya, million yan. Higit sa 1 million yan, di ba? At bukod pa dyan, June, ang mas exciting dyan, yes, of course, meron tayong finals. Kailan ang finals natin? Ay, kailan ba? August na? July 10. July 10? July 10 ang ating finals sa Smart Araneta Coliseum. Birthday mo ba yun? Ibig sabihin may ipapakain ka sa amin kapag Wala, imbitado kayo sa birthday ko sa Araneta. Sa Araneta. Sa July 10. At bukod pa nun, may matutulungan pa tayong isang charity kasi meron tayong exhibition match. At dun sa exhibition match natin, kung sino nga yung mananalo doon, meron din silang bibigyan na parang cash prize dun sa kanilang chosen beneficiary. Anong team Hindi yan? ko muna sasabihin kung sinong team to. Basta abangan nyo. Pero ito yung mga popular na basketball players na napapanood nyo rin mukhang mauulit yung nagdaan, ha? Oo. Gusto ko makita kung maglalaro kayo dito sa exhibition natin. Teka muna. Sige. Sila direct, no? Direct dito? Oo, pwede rin. Ano yan? Ano mo direct? Position mo dati? Pwede, sa executive naman siya. Ano yan sa direct dati? Forward. Forward. Fast forward, executive. Kasi laging ano yan. Ayan. Bilis na forward. Fast forward. Sumusulong, ibig sabihin sumusulong. Oo. Tsaka half court lang ang laro niyo. Sulong yan sa direct ng araw, eh. Talaga? Hindi ko alam yun, Direct, tama ba direct? Direct dito. Ano sulong yan? Sabi niya, saan sumusulong? Oo. Sa lahat ng bagay. Nung nagkaedad na daw, guard na daw siya. Guard na. Nagwardya niya yung mga anak niya. Oo, tama yun. Gwardiya sa mga babae niyang anak. Ito na ang ating sports update. Bukod sa laban ng PNP responders kontra DOJ Justice Boosters ngayong linggo sa UNTV Cup Executive Face-Off, tiyak na abangan din ang sagupaan sa hardcourt ng may twice-to-beat advantage na AFP Cavaliers at dating off-season game champions, judiciary matches. At para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. Possible timeout here. Mas matinding pag-ensayo ang inihahanda ng off-season Clash of 3 champion Judiciary Matches upang maipersa ang rubber match kontra AFP Cavaliers sa semifinals ng UNTV Cup off-season Executive Face-Off sa linggo, alas 5 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Hawak ng AFP Cavaliers ang twice-to-beat advantage sa playoffs matapos na talunin sa elimination round noong nakarang linggo ang PNP sa score ng 94-86. Unang nagtuos ang AFP at Judiciary noong June 11 kung saan dinaan sa bilis at mas matinding resistensya ng mga sundalo ang sagupaan upang payukrin ng Magis sa score ng 82-68. Bagamat tila tagop-war lamang ang palitan ng score sa una hanggang ikatlong quarter, nanaig ang diskarte ng mga sundalo ng i-full court defense ang mga mahistrado at ipersa ang 14 na puntos na abante sa pagtatapos ng ball game. Kaya naman sa muli nilang pagkukrus ng landas ngayong semifinals, mas paghahandaan ng Judiciary ang AFP. Siguro hard practice kami para manalo kami ng isa pa. Sisikapin natin na manalo, no? Para laro tayo sa finals. Ang Cavaliers naman, mas patitindihin pa ang pressure na ibibigay sa Magis. Yung dating ginawa namin game plan, siguro ganun pa rin. Medyo dadagdag na lang kami. Siyempre, last 2 games na yan, finals na yan. Ibigay na lang namin lahat. Sakaling manalo na ang AFP ay aakyat ang koponan sa finals kontra sa magwawagi sa laban ng PNP at DOJ sa first game alas 3 ng hapon.
Ang tatanghaling kampyon ay magkakamit ng 1 million pesos na cash prize na itutulong nila sa napiling beneficiary. Bernard Dadis, humahataw sa balita. At para sa ating game schedule this coming Sunday, 3 o'clock po ang simula ng ating mga laro sa Pasig City Sports Center. Ang unang game po dyan ay ang PNP Responders kontra sa DOJ Justice Boosters at main game natin ang AFP Cavaliers kontra naman sa Judiciary Magis. June, pupasok ka na pala dun sa ating Executive Cup dahil 40 above ito. Oo, pagdating kay Direk, ano na siya? Senior Executive. Senior Executive. Oo, Senior Executive Cup. Pwede na yun, diba? Abangan yan at yan muna ang latest sa ating sports update. Back kay June. Maraming salamat, Rina Villamor, Camara. Para po sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At yan po ay ikatlong paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Biyernes, June 23, 2017. Kasama po ang buong pwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig. Sherwin Kulubong po, nagulat kanina mula sa Calamba, Laguna, si Debre Veral sa Cebu City, Janice Inhente sa Davao City, si June Garin sa Paris, France, si Myla Guevara naman po sa Singapore. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman po si Monica Veralio.